Namangha ang lahat sa harap ng bagong tayong pader ng teritoryo. Isang napakalaking pader na tila hinulma mula sa iisang tipak ng bato, matibay at pantay ang pagkakagawa. Ayon sa mga nakakita, kalahating araw lang ang inabot para maitayo ito. Hindi makapaniwala ang mga tao, sa bilis at sa kalidad ng istruktura, malinaw na hindi ito gawa ng ordinaryong manggagawa. Tahimik lang si Van, ngunit kitang-kita sa mga mata ng iba ang paghanga sa kanyang kakayahan. Nag-usap ang mga nasa paligid tungkol sa gumamit ng napakaraming magic ng sunod-sunod. Ayon sa kanila, ang ganitong klase ng mage ay karaniwang nasa militar. Dito pinuri si Especially Arda, ang butler ni Van, na matagal nang sumusuporta sa Duque family mula sa likod ng mga eksena. Sinabi ni Van na masaya siya dahil tinatrato siya bilang kapantay ni Especially Arda, kahit pa dati ay minamaliit siya bilang mahina sa magic. Para kay Van, mas mahalaga ang kinabukasan kaysa sa nakaraan, at kontento siyang makita ang pag-unlad ng mga taong kasama niya. Habang naglalakad, sinabi ni Especially Arda na panahon na para mas tutukan ni Van ang pag-aaral bilang isang batang Panginoon ng teritoryo. Sa loob ng isang linggo, kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Biglang naalala ni Van ang sinabi niya ilang araw na ang nakalipas, ang pagpapalakas ng depensa ng nayon. Ang dapat unahin. Agad niyang inutusan na palakasin ang tarangkahan ng pader, na ikinagulat ng iba dahil akala nila ay plano lang iyon sa hinaharap. Nang tanungin kung paano niya palalakasan ang tarangkahan, may isang masiglang lalaking nagboluntaryong tumulong sa pagbubuhat ng mga bato. Ngunit tahimik na nag-isip si Van at sinabi niyang susubukan niya ang creation magic. Nagulat ang lahat, akala nila ay imposible itong gamitin sa ganitong paraan. Ngunit si Van, sa isip-isip niya, ay nagtataka kung bakit tila walang nakakaintindi sa potensyal ng kanyang kakayahan. Hinawakan ni Van ang tarangkahang gawa sa kahoy at pinag-aralan ang bigat nito. Napagtanto niyang maaari niyang gamitin ang parehong paraan ng paggawa niya ng mga wooden blocks. Hindi mahalaga sa kanya kung kahoy muna ito, ang mahalaga ay ang bigat na makakapigil sa paglusob ng mga kalaban. Maaari na lang niyang palitan ng bakal sa susunod. Sa sandaling iyon, napatunayan muli na walang ibang makakagamit ng creation magic ng kasing husay ni Van Sama. Biglang umugang ang paligid ng matapos ni Van ang paglikha sa tarangkahan. Isang malakas na alon ng hangin at alikabok ang kumalat, dahilan para mapa-atres ang mga tao. Napasigaw ang ilan nang makita ang laki at kapal ng bagong pinto. Si Especially Arda, na nakatayo sa gilid, ay napatingin ng seryoso, ramdam niya ang kakaibang tibay ng istruktura. May halong gulat at pag-aalala ang tinig niya nang tawagin niya si Van Sama, dahil kahit siya ay hindi inaasahan ang ganitong resulta. Unti-unting lumino ang tanawin. Lumitaw ang napakalaking tarangkahan na tila hindi gawa sa ordinaryong kahoy. Makapal ang frame, pantay ang pagkakabuo, at ang gitna nito ay may marka ng crest, patunay na ito ay produkto ng creation magic. Ang mga manggagawa at sundalo ay napanganga. May ilan na napa, yash, done, habang hindi makapaniwala na sa loob lamang ng sandaling iyon ay may ganito ng depensa ang teritoryo. Lumapit si Van at mahinahong nagutos. Hinarap niya si Ortho San, isa sa pinakamalakas na mandirigma roon. Hiniling niyang subukan ang tarangkahan gamit ang espada. Medyo nag-alinlangan si Ortho San, tinanong kung talagang ayos lang. Ngunit kalmado si Van, sinabi niyang aayusin niya agad kung may masira. Dahil sa tiwala kay Van Sama, pumwesto si Ortho San at itinaas ang espada. Isang malakas na hampas ang tumama sa tarangkahan. Umalangaw-ngaw ang tunog at nagkalat ang mga piraso ng kahoy, ngunit hindi ang pinto. Napaatras si Ortho San, hawak ang balikat dahil sa puwersang bumalik sa kanya. Sa likuran, napasigaw ang mga tao, may ilan na napahawak sa ulo, may iba na napapikit sa takot. Si Van, tahimik lang na pinagmamasdan ang resulta.
Lumapit si Van at sinuri ang tinamaan ng espada. Isang gasgas lang ang naiwan. Doon tuluyang nagulat ang lahat. Sumigaw ang ilan, paano naging ganoon tigas ang kahoy? Doon ipinaliwanag ni Especially Arda, ang tarangkahan ay gawa sa creation magic ni Van Sama. Kahit kahoy ang material, ang tibay nito ay lampas sa normal. Napangiti si Van at sinabi niyang inaasahan na niya iyon, dahil ang kahoy ay pansamantala lamang. Sa susunod, mas lalo pa niyang pahuhusayin ang depensa ng teritoryo. Tahimik na nakahiga si Van Nefersho sa makitid na kama sa loob ng kariton. Kisame lang ang tinititigan niya habang malinaw na bumabalik sa isip ang pagod ng mahabang biyahe. Matagal na silang nagkakampong sa kariton, at kahit nakarating na sila sa sarili niyang nayon, doon pa rin siya natutulog. Ramdam niya ang kirot sa katawan, ang kama ay kasing lapad lang ng kanyang katawan, dahilan para hindi siya makapagpahinga ng maayos. Hindi pa man siya nakakaligo o nakakapagpalit ng damit, pakiramdam niya ay sobrang dumi at pagod na siya. Sa loob-loob niya, hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Habang bumabangon si Van, muling pumasok sa isip niya ang paalala ni Especially Arda, ang kanyang butler at tagapayo, na siya ay isang noble at isa ring adventurer. Napahawak siya sa baba, nag-iisip ng seryoso. Isa akong maharlika, tama. Bulong niya sa sarili. Sa labas, sinalubong siya ng masiglang pagbati ni Natil at Kamshin, kasama si Zina, na may hawak pang sandata at abalang naglilinis. Bagamat nakangiti ang mga ito, napansin ni Van ang pagod sa kanilang mga mukha. Doon niya napagtanto na hindi lang siya ang nahihirapan, lahat sila ay pagod na rin. Habang pinagmamasdan sila, napuno ng determinasyon ang mga mata ni Van. Hindi na ito pwedeng patagilan pa. Tahimik pero matatag niyang sinabi sa sarili ang desisyon, magtatayo siya ng bahay. Ngunit bago palakasin ang depensa ng nayon, kailangan munang asikasuhin ang mga pangunahing pangangailangan, pagkain, damit, at tirahan. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, tanda ng matibay na pasya. Ang bahay na iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi simbolo ng simula ng mas maayos na buhay para sa lahat. Tinawag ni Van si Kamshin at malinaw na nag-utos na dalhin ang mga wood blocks. Nagulat ang ilan nang makita ang biglang paglabas ng napakaraming kahoy na blok na nakasalansan sa gitna ng lugar. Napatanong ang mga tao kung ano iyon at para saan. Lumapit si Van sa isang matandang tagapangasiwa ng nayon at magalang na nagtanong kung maaari siyang magtayo ng bahay sa lugar na iyon, at kung ginagamit pa ba iyon bilang plaza. Direkta niyang sinabi ang kanyang hangarin, magtayo ng bahay sa mismong lugar na iyon. Ipinaliwanag ng matanda na ang lugar ay nasa gitna ng nayon at matagal nang hindi ginagamit bilang plaza. Sa kanyang palagay, ito ang pinakaangkop na lugar para sa bahay ng batang Panginoon. Tahimik na ngumiti si Van habang nararamdaman ang pagdaloy ng kanyang napakalaking magical reserves. Iniisip niya kung gaano kalaki ang maaari niyang itayo gamit ang creation magic. Sa isip niya, balang araw, kapag may sapat na pondo na ang nayon, gusto niyang magkaroon ng fertility festival at isang masayang carnival. Isang simpleng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, isang ngiting puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang teritoryo. Tahimik na ipinikit ni Van Nefersho ang kanyang mga mata habang iniisa-isa sa isip ang plano ng bahay. Sa kanyang isipan, malinaw ang blueprint. Una, itinayo niya ang matitibay na haligi, itinanam ang pundasyon ng malalim sa lupa gamit ang creation magic upang maging solid at hindi matinag. Sinunod niya ang 4 na gilid ng gusali at itinakda ang eksaktong sukat. Pagkatapos ay hinulman niya ang sahig at mga pader, at sa huli ang bubong. Habang ginagawa niya ito, inisip niya kung sapat na ba ang laki para kina Til, Kamshin, especially Arda, at sa kanyang sarili. Malinaw sa kanya na ang tirahan ni Di at ng ibang mga knight ay hiwalay, dahil kailangan nilang manatiling handa sa depensa ng teritoryo.
Sa kabila ng malinaw na plano, napansin niyang mas malaki ang lumalabas na gusali kaysa sa inaasahan niya. Patuloy ang pagdaloy ng creation magic habang inaayos ni Van ang loob ng bahay. Gumawa siya ng isang malaking private room at isang medium-sized na kwarto bilang mga silid tulugan. Mayroon ding dining room at restroom na gagamitin bilang shared facilities. Pagkatapos nito, nagdagdag pa siya ng 2 maliit na private rooms. Bahagyang napangiti si Van at napaisip kung hindi niya gagawing magkakaiba ang mga silid. Tiyak na magagalit si Especially Arda, na kilala sa pagiging istrikto pagdating sa kaayusan. Ginamit niya ang natitirang wood blocks hanggang sa mabuo ang buong framework ng bahay. Inamin niya sa sarili na naubos na ang lahat ng kahoy, ngunit para sa ngayon, sapat na iyon para maitayo ang istruktura. Nang tuluyang lumitaw ang buong anyo ng gusali, napatingala si Van. Isang malaking manor ang nakatayo sa gitna ng nayon. Sa isip niya, napabulong siya, hindi ba masyado itong malaki? Ang disenyo ay may balkonahe, matitibay na haligi, at maayos na hagdanan sa harapan. Kahit hindi pa kumpleto ang lahat ng detalye, malinaw na ito ang pinakamalaking bahay sa buong nayon. Sa ibaba, makikitang papalapit ang ilang tao, hindi makapaniwala sa bilis at lawak ng itinayong gusali. Ang dating bakanting lugar ay napalitan ng isang manor na tila pang mataas na maharlika. Nagtipon sina Teal, Kamshin, at Zina, punong-puno ng paghanga ang kanilang mga mukha. Masiglang sinabi ni Teal na kamangha-mangha ang ginawa ni Van at handa na ang bahay sa loob ng napakaikling panahon. Dagdag pa niya na ang creation magic ni Van Sama ay mas angkop sa isang lord kaysa sa karaniwang 4-element magic. Sa kabilang banda, seryosong nagkomento si Especially Arda. Ayon sa kanya, kahit mukhang maliit pa rin sa pamantayan ng mga noble, ito na ang pinakamalaking manor sa nayon. Inamin din niya na ang kakaibang material na nilikha ni Van ay may potensyal na magbigay ng napakalaking resulta sa hinaharap. Napangiti si Van Nefershaw at mahinahong sinabi na sa kanyang palagay, mas mahalaga pa rin ang malakas na attack magic para sa depensa ng teritoryo. Ngunit agad siyang sinagot ni Zina, puno ng emosyon, at sinabing hindi iyon totoo, ang mga taong may lord na tulad ni Van ay mas ligtas ang pamumuhay. Sumang-ayon si Especially Arda at ipinaliwanag na sa panahon ng digmaan, maaaring tama si Van, ngunit kung walang agarang banta, ang isang mabuting lord ay kayang pagandahin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Zina na mas pipiliin niyang manirahan sa lungsod ni Van Sama kaysa sa ilalim ng pamumuno ni Lord Jolpa. Sa huling panel, tahimik na tumingin si Van sa paligid, at sa mga mata ng mga tao. Malinaw na siya ay isang natatanging Panginoon na tunay na iniisip ang kapakanan ng kanyang teritoryo. Ipon ang mga tao sa gitna ng nayon at sabay-sabay na napatingala. Biglang sumigaw ang ilan sa gulat habang nakatingin sa malaking gusaling kakalabas lang. May narinig na bulong na puno ng pagtataka, ano to? Sa harapan, si Van Nefershaw ay kalmadong nakangiti habang sinasabi na ginawa niya ang bahay gamit ang creation magic. Ang mga nakapaligid, kabilang sina Teal, Kamshin, at ilang adventurers, ay hindi makapaniwala. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, wala naman talagang gusali sa lugar na iyon. Para sa kanila, parang himala ang biglang paglitaw ng isang bahay sa gitna ng nayon. Biglang yumigting ang presensya sa paligid. Napakunot-noo si Kamshin habang ramdam ang kakaibang enerhiya. Tahimik niyang nasabi na iba ang espiritong nararamdaman niya, isang aura na hindi niya pa kailanman nakita. Samantala, si Teal ay napasigaw ng pagsang-ayon habang mabilis na kumilos si Kamshin. Malakas ang boses nitong nag-utos, tipunin ang mga puno at gamitin ang mga kariton. Walang pag-aalinlangan ang kanyang tono, senyales na seryoso na ang gawain at kailangang kumilos agad ang lahat. Agad na kumilos ang mga tao. Sumigaw si Kamshin ng malinaw na utos, ang iba ay dumiretso sa kagubatan, ang iba ay maghanda ng mga kariton.
May ilan na nagsabing sila ang magpuputol ng kahoy habang ang iba ay maghahatid pabalik sa nayon bago magtanghali. Sumagot ang mga lalaki ng sabay-sabay na, Roger. At mabilis na naghiwa-hiwalay. Sa gitna ng kaguluhan, makikita ang maayos na koordinasyon, isang patunay na sanay sila sa ganitong uri ng trabaho at may tiwala sila sa pamumuno ni Van Sama. Habang kumakalat ang balita, dumagsa ang mga taga-nayon. May matatanda, may kababaihan, at may mga bata, lahat ay nag-uusap-usap. Maririnig ang bulungan, ang batang Panginoon ay gumagawa ng mga bahay. Lumapit si Van Nefersho, bahagyang nagulat sa dami ng tao, at napangiti ng alanganin. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kakalat ang balita. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, unti-unti niyang napapansin ang seryosong mga problema ng nayon. Isa-isang lumapit ang mga tao at naglahad ng kanilang hinaing. May nagsabing bulok na ang pinto ng bahay nila, may nagsabi na basag ang sahig, at ang iba naman ay nagrereklamo na tinatangay ng hangin at ulan ang kanilang bubong. Sa isipan ni Van, napabuntong hininga siya. Naalala niya ang sinabi ni Dee, at doon niya napagtanto, mas malala pa ang kalagayan ng mga bahay kaysa sa inaakala niya. Sa huli, itinaas niya ang kamay at mahinahong nagsalita, humihiling sa lahat na pumila ng maayos. Tumayo si Van Nefersho sa harap ng nagkakaisang mga taga-nayon. Sa harapan niya, makikita ang pag-asa sa mga mata ng mga tao. Malinaw niyang sinabi na gagawa siya ng bagong mga bahay para sa lahat. Dagdag pa niya, kung kayang pasayahin ng kanyang creation magic ang buong nayon. Wala siyang dahilan para tumanggi. Sa paligid, sabay-sabay na tinawag ng mga tao ang kanyang pangalan, Van Sama. Sa huling sandali, makikita ang determinasyon sa kanyang mukha habang nagsisimula ang isang bagong yugto para sa kanyang teritoryo.